Hello mga Katden lovers and Katden followers, abay OG Diaz may itinamang balita patungkol kay Catherine Bernardo sa kanya pong latest updates. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit na nagmamahal, sumusubaybay at palagian pong pagpili dito po sa ating channel patungkol po sa ating latest updates patungkol kay Catherine and Alden Richards. So, pagkatapos nga lumabas at mag-viral ang ilan sa mga balitang inilabas si Mr. OG Diaz patungkol kay Catherine Bernardo at sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla, meron po siyang itinamang balita no sa kanya pong latest updates. Let's watch this. Pasko, hindi tumitigil ang balita eh. Eto na nga Mama Loy, iniintriga ngayon sina Kim Chiu at Catherine Bernardo, alam mo ba? May hidwaan daw ba ang dalawang ito? Ayun na nga, kasi naman ginawang basihan ng mga netizen ang nag-viral na video kung saan bineso ni Catherine si Piolo, sumunod si Paolo Avellino, pero parang deadma daw si Catherine kay Kim Chiu. Diyos ko naman, as far as we know, wala namang gap yung dalawa, kaya karamihan sa comment section ay naiirita sa mga nangiintrigan na hindi okay sina Catherine at Kim Chiu. Aba, gawin bang batayan ng video lang na yon? Pero baka naman kasi earlier ay nagbatian naman ng dalawa, hindi lang na-videohan. Kaya, Diyos ko ha, sa mga netizen na nagja-judge, pahinga muna kayo, okay? Grabe. Basta happy birthday kay Aiko Melendez. Please, Sa isang latest episode nitong si Mr. OG Diaz kasama si Mama Loy, kung saan iniintriga raw di umano ng netizen ang isang video clip na lumulutang kung saan makikitang tila dinedma umano ni outstanding Asian star Catherine Bernardo si It's Showtime host Kim Chiu. Sa latest episode ng Showbiz Updates itong Lunes, December 16, itinampok ni Showbiz Insiders OG Diaz ang naturang video at kinomentuhan. Iniintriga ngayon si Kim Chiu at Catherine Bernardo, may hidwaan daw ba ang dalawang ito? Ayon na nga, kasi naman ginawang basihan ng mga netizen ang nag-viral na video kung saan bineso ni Catherine si Piolo. Sumunod ay si Paolo Avellino, sabi pa ni OG. Dagdag pa niya, pero parang deadma raw si Catherine kay Kim Chiu. Diyos ko naman, as far as we know, wala namang gap yung dalawa. Kaya karamihan sa comment section ay naiirita sa mga naiintriga na hindi okay sina Catherine at Kim Chiu. Kaya payo ni OG sa mga netizen sa panay husga, magpahinga raw muna. Baka naman kasi nagbatian na ang dalawa bago pa man makuna ng video. Sa kasalukuyan, habang naririto ang artikulong ito ay wala pang inilalabas sa pahayag ang reaksyon sina Kim Chiu or Catherine hinggil sa nasabing intriga. So, agad-agad pong nagbigay ng kanyang statement itong si OG Diaz patungkol sa mga nagsisirculate na news dito po sa isnabang naganap between Catherine Bernardo and Kim Chiu. So talagang makikita mo nyo po sa X at sa mga social media yung sagutan ng dalawang fandom. So dahil dito, nag-stand out po si Mr. OG Diaz sa nagbigay ng kanyang statement with regards to this. But deeper on that, ang tinitignan ko dito is parang parang na bumabawi itong si OG Diaz kasi matapos niyang ilabas yung nag-viral na mga balita patungkol dun sa pagpasok nga nitong si Daniel Padilla sa dressing room ni Miss Catherine Bernardo during the ABS-CBN Christmas Special Event 2024 ay wala na po siyang nailabas na follow-up na news about that. Kasi lumabas na po yung totoo na ang pinagbasehan lang talaga nila yung mga video na nag-circulate sa TikTok na nangyari pa sa Thailand. Thailand po pala nangyari yon. So, hindi po yun yung actual video na ipinipilit ng ilang mga ibang fandom. So, kung mapapanood ninyo or kung mapapansin po ninyo, pagkatapos siyang mailabas yun at mag-viral, wala na po siyang any comments with regards to that. Kasi, siguro po let's give OG Diaz the benefit of the doubt. Sinabi naman din niya sa kanyang updates na hindi niya raw po kinukumpirma pero pwede raw sabihin or kumpirmahin or i-deny ni Catherine Bernardo ang pangyayaring yun. Pero sabi nga ng mga netizen, parang the damage has been done dahil sabi nga nila, bago dapat maglabas ng balita itong si OG Diaz na itinuturing na credible sa lahat ng kanya mga showbiz news, ay dapat fina-fact check niya muna. Yun po yung hiling ng ilang mga Katden kasi marami talagang naapektuhan at tila baga nagdalawang isip dun po sa
pagmamabutihan itong si Katrin at Alden. Pero aside from that, isa nanatili pa rin naman tahimik ang company Kim at ni Katrin patungkol sa issue at pagbabardagulan ng ilang mga Kim Chu fans and Katrin fans. So, wag na natin masyadong intrigahin sila. And for that, let's read one of your comments. So, dito sa mga comment section ninyo. Sabi ni Sir Renato, we'll see, open pa naman yata ang malalid character para sa Elena at mukhang hindi pa buo ang storyline. Madami pang idadagdag dyan. Malay natin, i-consider ni Direk Olive Lamasan si Alden. Everything is possible now that global market are looking sa Katden after ng success ng HLA. Magandang project to kahit kamo nga lang si Alden. I'm sure it's major global hit kung makipag-collab ulit ang Star Cinema and GMA Pictures. We'll never know, basta sigurado non-Filipino moviegoers are racking for Katden, that's for sure. Actually po, yun din yung iniisip ko. Pwede kasing ipasok itong si Mr. Alden Richards since talagang naging maganda po yung kanyang ginanapan sa Pulang Araw, which is ang Elena po kasi is an historical events kung saan this is parang from Japanese era. Tapos parang pinakita ni Miss Katrin dito yung kanyang women empowerment, yun yung pinortray niyang character na kinakailangan din syempre ng male character. So yun yung prayer natin na sana makonsider si Alden. And sabi ni Miss Alexander Parhinog, ito lang ang masasabi ko sa katulad kong solid Katden. Kung solid Katden din kayo, magkaisa tayong manindigan tayo, wag tayo magpapadala sa mga naninira sa Katden. Ginagawa lang naman nila yan para panoorin yung movie na ginawa ni Daniel. Kaya ang masasabi ko lang sa mga Katden fans, hindi tayo bubuo para maniwala sa mga paninira nila sa Katden. Solid tayo mga Katden fans. Kaya hindi tayo magpapadala sa mga naninira sa Katden natin. Forever Katden tayo. Yan, ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, no? And totoo naman, di ba, if you're really a Katden fans since day one, kahit ano pong lumitaw na mga intriga at kahit ano pang mga balita na yan, syempre, dun pa rin tayo sa totoo at dun pa rin tayo sa mga may ebidensya. Di ba? Mahirap kasi yung pwede kasing tulad po ng mga nilalabas na news na wala naman pong maipakitang resibo. Sinasabi lang, hearsay lang. So, hindi natin pwede mapaniwalaan yun. Pero yung nakikita natin na closeness po nila, yung mga taong nakasama nila, kung gaano sila ka-sweet, kung gaano sila ka-bond, at kung gaano naka-deep yung kanilang relationship, sa kanila rin mismo nang galing yun eh. Sinala rin mismo ang nambuking sa sarili nila. Kaya wala na silang pwedeng i-deny pa sa publiko. Kahit anong tago nila at lalabas yan. And sabi po ni Miss Geraldine Fabian, sabay nating ipagdasal ang Katden na sila ang magkatuluyan dahil deserve nila yan. Dahil halatang may gusto na siya kay Kat. Sana bilisan ni Tisoy ang paniligaw Katden lang malakas. Yan. So, gano'n naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, no? And, yun nga yung ating pong gusto na sana ituloy-tuloy na, no, yung kanilang closeness, kung ano man yung mga nasimulan nila. Meron nga pong nababalita na parang tuloy-tuloy pa rin naman daw di umano ang panliligaw nitong si Alden kay Katrin. And sabi ni Ma'am Shiberji, hi Ma'am Dars, thanks again for your Katden updates. God bless you more and Merry Christmas to all Katden supporters, followers, and fans. Ma'am Dars, siguro gagawin ang party ng After H. Elena 1944 ni Miss Katrin dahil pinagpaplano ni Direk Kati Part 3, Ma'am Dars. Anong pagkakaintindi mo sa sinabi ni Direk na magagawan ng project to Another Love Team pero parang hindi niya itutuloy dahil ang paghahandaan ata niya yung Katden for Part 3. Siguro ang title ng movie, The Katden, ng Katden sa Part 3 ng Hello Love Forever. Humanga si Direk Kati sa dalawa, hindi siya nahirapan. Very true. Ang dami niya pong revelation eh. Panoorin niyo po sa On Cue. Hindi ko na po isa-isahin kasi doon pa lang, kalat na kasi siya sa social media. At siya po ang living testimony na talagang ang ganda po ng samahan ni Katrin at Alden. Napakalaki po ng difference doon po sa una, sa HLA, sa HLG tsaka ngayon. And sabi again si Renato, hi Miss Tarets, happy blessed day to you and to all your followers and subscribers. Despite sa negative issue malabas sa mga social media platform about Katden, palabi ko tong sinasabi sa mga Katden lovers all over the world. Team kampante lang tayo, wag na kayo paapekto sa mga haters na yan. Lagpasan nyo yung mga pangit na nakikita nyo sa mga comment section. Doon tayo sa positive comments and good vibes lang. By the way, hoping makahabol
habol si Tisoy sa Thailand para sa celebration nila ng glam team ni Kat. Lalo andun best friend ni Alden si Boop Yap and Kim Yap. Pero parang kulang sila, wala si Justin Claudia. Baka may sariling lakad si Justin. Still kampante ako makahabol si Alden. Aalamin ko yan kay Mayora, the reliable source. Ayan. So, balitaan mo ko si Ren ha. Pero, parang feeling ko ha, lilitaw si Alden Richards sa Thailand. That's my yun yung vibes ko na nararamdaman ko mangyayari. And for this, salamat po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!